Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Alam nyo ba na merong 3,500 metric tons ng real gold bars sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga gold bars na yan ay nilagay dyan ni FM bago siya napatalsik noong 1986. At alam nyo ba na ipinuslit ito ng mga taong narito sa video para gagamitin sa kung ano-ano at biglang nawala. Ngayon, nasaan na ang 3,500 metric tons na ginto ng Pilipinas na nilagay diyan ni Marcos sa basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Atin panuorin ang kumpletong detalye dito sa bidyong ito. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit nga ba nawala ang mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos sa New York at Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit nga ba nagulat ang US Congress nang tanungin sila ng mga officials ng Federal Reserves at malaman na wala pala silang ginto simula pa 1934? Pati na ang mga paraan kung paano nila kinuha ang mga kayamanan ni Pangulong Marcos na nasa New York. At saan nga ba gagamitin ng Dilawan Administration ngayon ang mga ginto na nakuha nila sa kayamanan sana ng Pilipinas? Noong 1986, ang unang araw sa pag-upo ni Cory Aquino, naglabas agad siya ng First Executive Order. Natatag ang PCGG o Presidential Commission on Good Governance na kumukuha ng yaman ng mga Marcos. Ang mga tore ng PCGG ay nagbabalik-balik sa Switzerland pero nagsayang lamang sila ng oras dahil wala silang makuha kahit isang sentimo. Ibig sabihin na totoong private wealth ni dating Pangulong Marcos ang inilagay niya sa kanyang mga trust accounts. Sa pangalawang araw ng pag-upo ni Cory, gumawa ulit siya ng executive order na mag-freeze ng lahat ng bank accounts ng mga Marcos. Ito ang dahilan kung bakit nawala ng interest rates ang mga pag-aari ni Pangulong Marcos. Kahit na ang executive order ay nakabase lang naman talaga sa maling akala. Isa sa sinabi ni Cory ay hindi raw makatotohanan ang mga ari-arian ni Marcos sa New York. Pero nang magpunta ang may bahay ni Pangulong Ferdinand na si Imelda Marcos sa syudad para sa isang court trial, napatunayan na hindi nakaw ang mga kayamanan ng kanilang pamilya. Ito ay dahil sa mga katibayan at original documents na dala-dala ni Ginang Imelda Marcos para ipakita sa korte. Lahat ng mga kaso na isinampa ng Aquino administration gamit ang PCGG ay nawala ng bisa. Matapos makauwi ni Imelda Marcos galing sa trial of the century, agad siyang lumapit sa Senado ng Pilipinas at humingi ng tulong para sa pagbuo niya ng mga trustees sa gobyerno. Ito ay para mailagay ang mga kayamanan ni Pangulong Marcos sa custody o pangangalaga ng Pilipinas. Ito ang sinayang ng rehimen ni Cory Aquino dahil sa nag-offer na nga dito si Imelda Marcos na sana hindi na i-frozen ang lahat ng assets ng Marcos ng time na yon. At isa lang yata sa Senado ang pumabor kina Marcos at sa mga mayor ay yung si Lito Atienza. At wala na kasi lahat makadilawan. Ano ba yung mga makadilawan na yan? Yan ang mga elite ng Metro Manila. Yan ang mga negosyante na nag-back up kay Cory Aquino sa pagtakbo at sila yung gumagastos. Hindi basta-basta makaupo si Cory Aquino na nandyan. Isang ordinaryong may bahay lang at biglang makakapasok. Siya ay nakaupo at nakapasok sa gobyerno dahil sa mga elite na mga negosyante diyan sa Metro Manila. At kahit ang nagpaano kay kalaban ni Duterte noon ay mga elite ng Metro Manila. Kahit kay Marcos, kasi si Marcos ay taga Ilocos, ay hindi siya magustuhan ng mga taga Metro Manila. Kaya yan ang ano diyan, ang dalawang puwersa, Makadilawan at itong KBL, ang Kilusang Bagong Lipunan ni Marcos. Kaya nung panahon na yun ay pwedeng pang mabuksan yung mga ano na yan mga totoong gold account ni Marcos. Kaya nga lang ay babango muli ang pangalan ng mga Marcos kapag ma-prove na hindi nakaw yung mga ginto. Ngayon hindi yun nakaw kasi nadeposito pa yan ni Marcos sa Swiss Bank of Switzerland 1950s. At nang umupo siya ay 1965 na. 1970s. Kaya hindi yun galing sa kaban ng bayan ang mga gintong yun. Kasi hindi pa siya naging presidente ay meron na siyang mga account ng gold. Sabi nga niya meron siyang gold trading noon.
Okay, so patuloy tayo sa video para malaman natin ang katotohanan sa itong gold bars na ipinusulit ni Noynoy Pinoy di Abno Noynoy Aquino. Ipinusulit nila papuntang Thailand. 3,500 metric tons biglang naglaho. Narito ang video. Alam niya kasi na marami ang interesado sa kayamanan ng kanyang asawa, lalo na yung mga tao na nasa global powers. Dagdag pa niya, ang interes ng kayamanang ito ay gagamitin para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa kasamang palad, tinanggihan ito ng mga dilawang senador na nasa gobyerno noong mga oras na iyon. Dahilan para tumakbo si Imelda bilang Pangulo noong 1988, pero agad siyang umatras dahil sa dami ng banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya kung sakaling itutuloy niya ang halalan. Matapos ang 3 taon, naubos ang mga ginto ni Pangulong Ferdinand Marcos na nakalagay sa New York. Ang gusali na pinaglalagyan nito ay binomba ng mga elite ilang araw lamang matapos ang pagkawala ng mga ginto. Maraming residente ang nagsasabi na nakita nila ang tone-toneladang ginto na hinahakot ng mga truck bago tuluyang sumabog ang gusali. Ito naman, ito nangyari sa New York. Yan yung mga gold bars ni Marcos doon. Iba yung gold bars dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas na 3,500 tons na ating pag-usapan mamaya. Ito naman ay ibang deposito ito ni Marcos doon. Ay dinrama lang, binomba yung pinaglagyan na bangko na building. Yun pala ay kinuha na yung mga gold bars. Kaya pinalabas na terrorism at ninakaw yung mga ginto ng mga terorista. Pero ang totoo ay kinuha. Sino kayang kumuha, di ba? Siyempre, taga-Amerika, Amerikano. Ngayon, bakit ganong kalaki na plano na bumbahin ang building para walang matirang mga ebidensya? Kaya yun, sigurado ang mga gintong yun na nandun sa building na yun sa Amerika ay siguradong napunta sa Amerika, saan pa nga ba? Pero ngayon, ang ating hahanapin dito ay ang ginto, ang gold bars sa Bangko Sentral ng Pilipinas na may tatak na Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi ito yung mga ginto na pinatunaw ni FM at nilagyan ng marka na Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang iba dito ay galing talaga sa minahan ng Pilipinas at ang iba naman halo diyan ay mga Yamashita treasures. Kaya yan ang ating ngayon titingnan kung sino ba talaga ang magnanakaw dito. Alam din daw ng mismong presidente na si George Bush na mangyayari ito. Isang linggo matapos ang pangyayari, sinabi ni Bush na ang pinakamayamang bansa sa mundo ay ang Pilipinas. So bakit nga ba nangyari ang issue na ito? Well, tapos na kasi ang 50 years time deposit ng Pangulong Ferdinand Marcos. Ibig sabihin, ang mga bangko na pinaglagyan ng kayamanan ni Marcos ay kailangan ng magbayad ng interest rates o return on investments. Ayan. Nagsimula kasi ng taong 1950 ang pagtago niya ng mga ginto na ito. And take note, 1965 naging presidente si Ferdinand Marcos. Tama. Ibig sabihin, sa kanya talagang mga ari-arian na ito. Ang matured assets ng Pangulo ay kumita na ng sobrang lalaking interest. Kaya ito siguro ang naging dahilan ng maraming bansa para magkaroon sila ng balak na kunin ang mga ito. Matapos ang insidente, hindi na makita ang mga ginto na nakalaan sana para sa sambayan ng Pilipino. Makikita sa video na ito ang pag-amin ng Federal Reserve ng USA na wala talaga silang pagmamay-ari na ginto simula pa noong 1934 at pawang gold certificates lamang ang hawak nila. Ayan. Ibig sabihin ang nagpapatakbo ng Federal Reserve ay ang mga account holders, knowing na halos lahat ng commercial banks sa buong mundo ay may account sa Federal Reserve. At ang isa sa pinakamalaking deposito diyan, depository ang depositor ay si Ferdinand Marcos. Siya yung mas malaki pa sa gold reserve ng Germany, yung nilagay niya diyan sa bangko sa Amerika at pinalabas na nasunog, pinasabog, binumba para hindi natutubo pa kasi ang laki na pala ng tubo. Ngayon, ang Amerika ay napaka-wise talaga niyan. Yung vlog ko kahapon ay about Rothschild family. Yung Rothschild family ay yun palang parang na rin dyan, nagmamanage ng US. Ang US pala at USA ay iba yan. Ang US ay business group. Negosyo ang US, United States. At yan ang federal states na sinasabi.
deep state at walang kontrol ang United States of America. At hindi kasama sa 50 States of America, yan ang Washington DC, ang kontroladong lugar ng Rothschild family, which yan ang nag-monopolize ng banking financing sa Amerika. At kung gusto niyo malaman kung ano yung Rothschild family na yan, pwede niyo i-search sa Google at malalaman niyo ang darkest secret ng Amerika tungkol sa Washington DC. Okay, patuloy tayo. Matapos ang paglimas ng mga ginto ni Pangulong Marcos sa New York, nilimas din ng Administrasyong Aquino ang 3,500 metric tons na ginto Ito na yan. ng nasabing dating presidente. Sa katunayan, maraming officials ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagsampa ng kaso sa dating Pangulo na si Noynoy at 6 pa na taong sangkot din sa kalokohan ni Noynoy. Pinadala kasi nila ang $144 billion worth of gold sa Thailand galing sa BSP. Nangyari ito noong December 2014 na itakas ng mga dilawan ang nasabing ginto sa pamamagitan ng circular order na nagsasabing gagamitin ang mga ito para sa humanitarian projects ng Pilipinas. Marami rin ang nagsasabi na gagamitin lamang itong pondo ng Administrasyong Aquino para sa presidential elections. Ang Director General na si Galma Arcilla na nanguna sa pagsabi na may nangyari talagang pag-transfer ng ginto sa Thailand galing sa Bangko Sentral. Mayroon din daw silang sapat na dokumento na magiging ebidensya para patunayan ito. Pero bakit nga ba hindi na natuloy ang kaso kahit na maraming witness and resources ang pwedeng tumistigo para sa kayamanan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos? Kalam, yan ay dahil pinigilan ito ng United Nations o Estados Unidos. Ang may hawak din kasi ng kaso ay miyembro ng mga dilawan. Pinalabas nila na ang mga ebidensya galing sa Director General na si Galma Arcilla ay peke. Ayan, Pero ang ibig sabihin yan ay napakalakas talaga ng impluensya ng Amerika, ng United Nations sa mga ginto ni Marcos. Kasi sila pala yung pumigil eh. Kasi at baka ang biglang pagkawala ng 3,500 metric tons itong dito lang sa BSP na dinala sa Thailand at biglang naglaho. Baka yan ay napunta na doon sa Amerika. Alam naman natin na napakakapangyarihan ng Amerika ay pwede nilang itago ang mga ganyan. At gagamitin nila yan sa kanilang backup gold reserve para sa kanilang pagprinta ng papel na salapi para hindi sabihin na toilet paper lang yung kanilang mga dollars. Okay, yan ang mga conspiracy theory tungkol sa pagkawala ng Marcos Gold ay naroon. Nakalagak yan sa kamay ng makapangyarihan na tao dyan sa sinasabi nating bansa. Okay, so hanggang dito na lamang ako mga ka-good news, mga katiyats. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.